Mga pogi at maganda, salamat at andito ulit kayo ang astig ng anime natin ngayon. Ang title ng anime natin ngayong araw ay Blood Divorce. Ipinagkanulo siya ngunit pinakawalan niya ang kanyang nakatagong kapangyarihan upang maghihiganti. Si Leo ay naeksperimento ng kanyang mga magulang bilang isang bata at naging kinabukasan ng sangkatauhan, subalit ang kanyang pamilya ay nagtaksil sa kanya ng maraming beses hanggang sa pinamamahalaan nila siyang hatulan sa sunod-sunod na bilangguan. Doon niya nahanap na mayroon siyang ilang mga nakatagong kapangyarihan at nagsisimula sa kanyang landas upang makaganti. Sa mundong ito, bahagi ng populasyon ng tao ay naging dugo, uuhaw-uhaw na mga nilalang na may mga espesyal na kapangyarihan. Ang pagdurusa ay nagsimula bilang isang epekto ng lunas para sa isang napakalaking insomnia pandemic. Bilang isang resulta, ang departamento ng BST ay namamahala sa pagpapanatiling ligtas ang mga tao mula sa mga bagong species. Nilikha ang mga espesyal na kwintas na tinatawag na DGPS upang subaybayan ang uhaw sa dugo at lokasyon ng bawat dugo ng digmaan. Kahit na ang kaunting pagbabago sa emosyon ay maaaring magpasya kung nabubuhay o namatay sila. Si Milio ay ipinakilala sa media sa 5 taong gulang bilang ipinahayag na anak ng kapayapaan at pag-asa para sa sangkatauhan. Ipinanganak sa isang ina na si Gotching Shaiman at ama ng dugo na si Mi Tenju. Ang kanyang pag-iral ay inilaan upang ikonekta ang dalawang species, habang ang kanyang ina ay isang siyentipiko. Ang ama ni Leo ay pinuno ng BST at namamahala sa pag-neutralize ng dugo ng mga banta sa digmaan. Ang mga magulang ni Leo ay nagsagawa ng maraming mga eksperimento sa kanya upang sugpuin ang kanyang uhaw sa dugo, ngunit hindi niya talaga kailangan uminom ng dugo dahil siya ay kalahating lahi. Dinala nito si Leo ng labis na atensyon mula sa media na isang araw ay sinalakay ng isang bloodivore ang kanyang paaralan na hinahanap siya. Kahit na ang mga mag-aaral at kawani ay sinabihan na lumikas dahil sa ilang kadahilanan, sinabi sa kanya ng guro ni Leo na manatili sa likuran, siya ay kumuha ng hostage at ang bloodivore pagkatapos ay hiniling na makipag-usap kay Mi Tenju. Ngunit tumanggi ang ama ni Leo na makipag-ayos. Sinasabi ng bloodivore kay Leo na walang nagmamalasakit sa kanya. Ang pagbubunyag na iniwan siya ng kanyang guro at kaibigan sa pagbibigay ng lokasyon bilang pain upang makatakas sa kanyang ama ay tulad ng masamang pagtanggi sa mga negosasyon upang maprotektahan ang buhay ng kanyang anak, at hindi man lang nagpapakita upang mailigtas siya. Bilang isang resulta, ang bloodivore ay walang pagkilos at pinili sa halip na itapon si Leo sa gusali. Lumipas ang mga taon mula nang maganap ang insidente at si Leo ay 16 na taong gulang na ginugol niya ang nakaraang 11 taon sa isang ulila habang ang kanyang ina ay misteryosong nawala at hindi siya makatayon na nakatira kasama ang kanyang ama. Nilapitan ni Leo ang lahat ng walang takot at may magandang relasyon sa kanyang kaibigan na higit sa lahat dahil sa kanyang likas na karisma at mga kasanayan sa pamumuno. Ngunit ngayon siya at ang kanyang mga kaibigan ay maling inakusahan ng pagpatay sa kanyang ama at pinarusahan ng kamatayan. Habang naghihintay sa isang sel, binisita siya ng kanyang ama. Tumingin si Leo sa kanya na may disdain na nagtanong kung narito siya upang makatipid ng araw, ngunit kapag pinalaki ng kanyang ama ang kanyang ina na si Lu ay nag-snaps at nakakuha sila ng isang pisikal na paghaharap. Sinaktan ni Tenju ang kanyang braso na nasusunog ito at nag-iwan ng isang peklat, pagkatapos ay iniwan siya upang madala habang sinasabi sa kanyang anak na hindi siya makakatakas. Si Leo at ang kanyang mga kaibigan na sina Angie, Winko at Shenfong ay dinala sa bilangguan, ngunit ang kanilang van ay naharang at binaril ng maraming beses. Matapos magising, hindi malalaman ni Leo ang kanyang paligid at walang pahiwatig kung paano siya nakarating sa dapat na pagpapatupad. Tumingin sa paligid na tila siya ay inilagay sa isang uri ng nakapaloob na cell. Pagkatapos ay nakita ni Leo ang isang hindi kilalang mga tao sa malapit, isang lalaki at babae sa tabi niya ay nagising kaya ipinakilala nila ang kanilang sarili bilang Li Shen at Cho Ai-fen. Bumukas ang mga pintuan sa kanilang cell at sa lalong madaling panahon na pagtanto nila na maraming iba pang mga bloodivore o mga bilanggo ng kamatayan na naroroon. Pumasok si Angie sa silid, gayunpaman tulad ng malapit na tumawag sa kanya si Leo, ang tunay na Angie ay lumilitaw sa likuran niya. Ipinaliwanag ng misteryosong babae na sila ay nasa Ayori, isang lugar kung saan ang mga bilanggo ng kamatayan ay makikilahok sa isang laro ng kaligtasan. Nagalit nito ng ilang mga tao at isang lalaki ay sumusulong upang salakayin ang babae. Humakbang si Chen upang maprotektahan siya dahil gustong magpakitang gilas kay Angie at sinabi sa iba pang mga bilanggo na layuan ito.
Ito ay humahantong sa isang labanan sa pagitan niya at ng iba pang bilanggo, kung saan si Chen ay binubog ng maigi na bigo sa kanyang misyon. Tulad ng lalaki ay malapit nang matumbok si Chen na may isang nakamamatay na suntok na dam-apo sa kanyang ulo. Ang mga bilanggo ay sumigaw sa pagkabigla, ngunit ipinaliwanag ng babae na ang kanilang DGPS ay naglalaman ngayon ng mga bomba na naprogram upang sumabog kapag inaatake nila ang iba pang mga bilanggo o kapag ang kanilang kwintas ay umabot sa 0. Isang halimaw ang biglang lumitaw at hiwa ang babae sa kalahating pahayag ay isang robot. Ang halimaw ay nagsisimula na umatake sa mga bilanggo, kaya nagsimulang tumakas sina Leo at Angie kahit na maraming mga nilalang na lumilitaw sa buong silid. Habang tumatakbo sila, Cho Ai-fan humingi ng tulong at huminto sila upang gawin. Gayunpaman, isang halimaw ang lumitaw sa harap nila ng harapan kay Leo na nagpapaaktibo sa kanyang espesyal na kapangyarihan ng kahihiyan. Ang halimaw na baga ay pasulong, ngunit sa paggamit ng kanyang kakayahan ay lumipad si Leo at tumatagal ng pinsala sa recoil. Ang halimaw ay mabilis na sumunod at tinangka na salakayin si Angie, ngunit na-save siya ni Lee na binibigyan nito si Leo, Angie, at Cho Ai-fan ang perpektong opportunity upang makatakas. Nakatakas sila sa sistema ng bentilasyon at nagtatapos sa isang lumang silid ng tanggapan. Matapos suriin ang silid ng detalyado na pagtanto ni Leo na ang gusali ay hindi dapat makumpleto hanggang sa 2 taon mamaya, gayunpaman mukhang ito ay ginagamit para sa mga edad. Pagkatapos ay nagsisimula siyang alalahanin na siya ay nasa gusaling iyon noong siya ay bata pa. Si Leo at ang 2 batang babae ay patuloy na nagsasaliksik sa mga silid at sinabi niya na ang lugar na ito ay konektado sa mga eksperimento na ginawa sa kanya ng kanyang mga magulang. Nang biglang may isang halimaw na lumitaw at inaatake sila, kinuha ni Leo ang isang metal bar upang labanan ang halimaw at kahit na nagpupumiglas siya, binibigyan nito ng pagkakataon sina Angie at Ai-fan na makatakas. Habang tumatakbo, ang mga batang babae ay nahuli ng isa pang nilalang. Sinubukan ni Angie na pigilan ito, habang si Ai-fan ay nakakahanap ng ibang paraan upang pumunta. Nakahanap si Ai-fan ng isang bukas na pintuan at itinulak ang pagsulong ni Angie. Isinasara ang pintuan at tinatapik si Angie sa labas, kung saan sa wakas mapakain siya sa halimaw. Nahuli ni Leo at hinawakan si Angie. Inilipat siya sa labas ng paraan upang mailigtas siya mula sa mga nilalang bago lumiko sa sulok. Matapos makatakas sa 1 oras ay sinusuri niya si Angie at nakita ang kanyang malalim na sugat. Iniwan niya ito na labis, ngunit ang halimaw ay nagsasara, kaya pinili niya ito at sinubukan na tumakas sa lahat ng mayroon siya. Sinuri niya muli si Angie. Nakikita niya na siya ay nasa napakakritikal na kondisyon. Sinaksak ni Leo ang nilalang na may metal bar at kahit na sinusubukan itong magpatuloy sa pag-atake, sa lalong madaling panahon mawala ito sa mga asul na specks. Sinubukan ni Leo na magbukas ng isang butas sa pagbara na huminto sa kanila mula sa pagpunta sa karagdagang. Habang pinapaalala ang tungkol sa kung gaano niya ito pinahahalagahan, siya ay lumuluha sa luha na walang magawa habang pinapanood ang taong pinapahalagahan niya sa karamihan ay nagdurusa. Sa sandaling iyon, isang asul na glow ang lumilitaw mula sa peklat sa kanyang braso. Mabilis na binabawasan ni Leo na maaaring ito ang gawain ng kanyang ama, tulad ng nakita niya ito nang maging emosyonal ang kanyang ama sa kanilang pag-iiba. Nagtap siya sa kumikinang natuldok sa isang supercomputer na nagngangalang Sepiro ay lilito. Ang Sepiro ay isang bagay na nauugnay sa misteryosong ina ni Leo. Inilipat ito ng kanyang ama sa kanya dahil pipilitin nitong hanapin siya. Nag-eksperimento si Leo upang mangalap ng kaalaman tungkol sa pinagmulan ng Bloodivore at Ayori. Nalaman niya na ang Ayori ay ang lugar kung saan ginawa ang lunas na lumikha ng Bloodivore at nakalaunan ay gumawa ng mga eksperimento sa kanya at iba pang mga Bloodivores. Pinakamahalaga, gumagamit siya ng Sepiro upang malaman ang isang paraan upang mailigtas si Angie na may pagsasali ng dugo. Pinutol ang kanyang sarili at pinapainom ang Angie ng kanyang dugo. Pinapagana nito ang kanyang DGPS at siya ay nag-snaps. Paggising ng hindi kanais-nais na dugo sa loob ng kanyang pag-anyaya sa kanyang leeg na pagsuso ng higit pang dugo mula sa kanya, na nagdulot sa kanilang dalawa sa lalong madaling panahon pagbagsak at isang mahiwagang figura ang lumapit sa kanya na nagising si Leo matapos na magkaroon ng isang panaginip tungkol sa kanyang ina, nahawakan siya tulad ng ginawa ng misteryosong figura. Sa panaginip na iyon ay sinabi sa kanya ng kanyang ina na protektahan siya hanggang sa siya ay makakuha ng sapat na malakas. Pagkatapos ay napansin niya na ang pader sa likuran nila ay nawasak. Ang ilaw sa labas ay nakikita at si Angie ay nakahiga sa malapit, kaya't kinuha niya ito at nagsimulang lumipat patungo sa infirmary.
Tinanong ni Angie kung bakit lagi siyang nililigtas ni Leo at naalala niya ang kanilang unang pagkikita sa sandaling nakita niya ito, naalalahanan siya ng kanyang ina at nagsimulang humihikbi sa panloob na panata upang maprotektahan siya magpakailanman. Isang nilalang na tulad ng dragon ay lumilipad, at sinabi sa kanya ni Angie na pabayaan siya. Sinabi niya na dapat mayroong iba pang mga bagay na higit na mahalaga kay Leo kaysa sa kanya dahil palagi siyang lumikha ng isang hadlang na nagpipigil sa kanya na ihiwalay sa iba. Sinabi niya kay Leo na iwanan siya at habulin ang gusto niya. Tumanggi si Leo na kunin siya at naglakad patungo sa infirmary, habang dahan-daang binubuksan ang tungkol sa kanyang sarili. Labis siyang nabalisa sa biglaang paglaho ng kanyang ina at kung paano hindi nagmamalasakit ang kanyang ama. Ang emosyonal na ito ay sumira sa kanya at nais niyang hanapin ang kanyang ina, ngunit natagpuan niya si Angie sa ulila. Ngunit si Angie ay patuloy na ina at ang landas tungo sa infirmary ay tila mas hindi maabot ng sinusubukan na mabilis na maabot ang infirmary. Umakyat si Leo sa isang mapanganib na landas at bumagsak si Angie sa kanyang likuran. Tiningnan niya siya ng labis na naisip na ito ay ang kanyang ideya na nakuha ang mga ito sa gulo na kumakain sa kanya, at ang kanyang panloob na tinig ay nagsisimulang bumagsak sa kanya. Lumilitaw ang isang halimaw at sinusubukan na atakihin si Angie. Ngunit nahuli si Leo at maaaring makarating sa kanya sa oras. Sa sandaling iyon ay nag-blackout siya ay nagising sa isang kakaibang maliit na blonde na batang babae sa tuktok niya at nakita niya sina Chen at Li Xin sa silid. Sinuntok ni Chen si Leo na paulit-ulit na umiiyak at nagtanong kung bakit hindi niya maprotektahan si Angie. Sinuntok nila ang bawat isa ng paulit-ulit, habang pinapalabas ang kanilang luha at galit. Sa lalong madaling panahon huminto sila at umupo lang doon, na umiiyak ng magkasama. Naririnig ni Leo ang pintuan na nakikipag-away sa hangin at tumingin sa labas upang mahanap si Angie na nakatayo doon. Pinagsama nila Chen at Leo na puno ng damdamin. Sinabi nila na hindi siya humihinga nang matagpuan nila siya, ngunit sinabi ni Angie na hindi niya masyadong naalala pagkatapos na siya at si Leo ay inatake ng halimaw. Sinabi rin niya sa kanila na nakilala niya ang isang blonde na batang babae, na maaring may potensyal na nai-save sa kanya. Kinilala ni Li Xin at Chen ang batang babae bilang Ye na nagpapaliwanag kung paano nila siya natagpuan kapag naghahanap kay Leo, sa isang silid na may kakaibang natutunaw na kababalaghan. Pinaghihinalaan ni Leo na ang Ye at ang silid ay maaaring maging ugat ng misteryo, kaya't lumabas siya at si Chen upang maghanap para sa silid. Gayunpaman, nakikita nila ang mga bilanggo na may mga natipon na armas na nagpapatrolya sa lugar. Gumagamit si Andrew ng isang aparato sa komunikasyon upang makipag-usap kay Leo upang sabihin na kailangan nila ng tulong, dahil ang bilang ng DGPS ni Ye ay bumaba sa 5. Ang pagkakaroon ng narinig na ingay, ang mga bilanggo ay bumaril at nawala ang kanilang aparato sa komunikasyon at itinuro ang kanilang mga baril sa kanila. Sinasabi sa kanila ni Leo na nais lamang nila ang kanilang tulong at hiniling na makipag-usap sa kanilang pinuno, ngunit ginagamit ang dahilan upang tumakas. Habang tumatakbo, sinabi ni Leo kay Chen na dapat nilang makuha ang isang halimaw na buhay upang makatipid ng Ye. Kahit na ang plano ay tunog na walang katotohanan at imposible, hindi nagtagal ay nakialam sila kay Winkale at isang pangkat ng mga bilanggo na nakikipaglaban sa isang halimaw, ngunit sinabi nila sa kanya na huwag itong patayin. Itinali ni Leo ang halimaw at ito ay gumagalang sa pagiging bloodivore. Nakikipag-usap si Leo sa mga tao at sinabi nila na ang bata ay naantig sa isang pulang binato na tulad ng bagay na tila nagbigay sa kanya ng mga kakayahan sa lakas. Binabawasan ni Leo na ang pagpindot sa pulang bato ay nagpapaaktibo sa mga kakayahan ng isang tao at marahil ay gumagawa ito ng isang pag-aalalang una. Kalaunan, humihingi si Leo ng tulong kay Luyao, isa sa pinakamalakas na dugo, upang makatulong na mailigtas ang Ye, dahil ang pagpatay sa mga monsters ay tumutulong upang mapanatili ang bilang ng DGPS, tinatanggap ni Yao ang alok at nagpa siya na sabihin kay Leo ang isang lihim na nangunguna. Leo sa bakuran sa likod ng kanyang silid, inihayag ni Yao ang isang hanay ng parehong mga hadlang na itim na butas na nakita ni Leo sa paligid. Sinabi niya sa kanila na ang mga ito ay nariyan upang matiyak na ang mga bilanggo ay hindi subukang makatakas. Sinabi rin ni Yao kay Leo na sumali sa kanyang koponan upang maaari silang maghangad ng mas malalaking bagay, ngunit tumanggi siya. Umiling-iling si Yao na nagsasabing ang isang malakas na bloodivore, na hindi kaalyado niya ay ang kanyang kaaway, at sinisikap na itapon si Leo sa itim na butas. Ginagamit ni Leo ang kanyang kapangyarihan upang lumipad pabalik, ngunit inatake siya ni Yao.
Sinubukan ulit ni Yao na itapon siya sa mga hadlang, ginamit ni Leo ang kanyang bilis at kakayahang humamansi upang may palabas siya at baligtarin ang momentum, nag-iwan ng usok at sumabog ito. Kumuha siya ng pagkakataon na kunin si Chan at tumakbo. Dapat silang magmadali upang may save nila ang Ye at itigil si Li Xin, na dati ay sumisip-sip ng isang pulang kristal at babalik sa likuran. Patuloy na iniisip ni Leo ang sandaling binanggit ni Yao ang kanyang ama at nagtataka kung ano ang maaaring koneksyon ng dalawa. Dumating sina Leo at Shen tulad ng sinimulan ni Shen na salakayin si Angie. Napakalakas ni Shen para kay Leo, kaya't nagpa siya siyang tumakbo at painitin siya patungo sa halimaw na nakatagpo nila kanina. Shen gayunpaman ay may kakayahang makabuo ng mga taybak, na nagpapahintulot sa kanya na makipaglaban sa iba't ibang mga mapanganib na armas sa pag-atake sa napakalaking bilis at matinding lakas. Pinaghirapan ni Shen na pigilan ni Leo ang kanyang mga pag-atake. Sa halip, sinabi ni Leo kay Chen na dalhin sina Angie at Ye sa inabando ng gusali kung saan nakatira ang halimaw. Nagbibigay ito sa kanya ng isang mas mahusay na pagbaril sa pagpatay sa nilalang dahil hindi ito maiiwan sa gusali. Gayunman, si Shen ay napakalakas at ang kanyang kapangyarihan ay patuloy na tumataas, na nagpapahintulot sa kanya na madaling labanan ang halimaw. Tulad ng malapit na patayin ni Shen ang nilalang, nagpa siya si Leo na agawin ang pag-atake at kunin ito sa kanyang sarili. Kung namatay ang halimaw na ad sa kamay ni Shen, hindi mo ito papatayin upang makuha ang mga puntos ng DGPS. Ginagamit niya ang kanyang humamansi upang dalhin si Shen sa kalangitan at lumaban doon. Mabilis ang kanilang labanan at nagpupumiglas si Leo. Si Shen ay may kalamangan dahil mayroon siyang inhumane reflexes at ang kakayahang makabuo ng mga armas. Ang kasanayan ni Leo ay tumutulong na mapanatili ang paglaban sa hangin, na binibigyan ng pagkakataon sina Angie at Shen na makatakas, ngunit nagpa siya silang manatili at subukang tumulong dahil isinasapanganib ni Leo ang kanyang buhay upang mailigtas sila. Tulad ng dodges ni Leo, napansin niya ang Angie na naghahanda upang magtapon ng isang granada, pagkatapos ay naaayon na pinapalo ang Shen sa pagsabog, na iniwan siyang walang malay. Pagkatapos ay sinabi ni Leo sa lahat na upang mailigtas ka, kailangan nilang mag-set up ng mga bomba sa lahat ng dako sa gusali. Nagpa siya siyang i-set up ang mga bomba sa kanyang sarili at nais nilang pindutin ang pindutan ng detonation sa alas 12, anuman ang sitwasyon sa kamay. Pumunta si Liu upang i-set up ang mga bomba sa kanyang sarili at mahusay na mag-set up ng mga bomba ng paisa-isa sa bawat silid. Sa isang nasabing silid, gayunpaman, nakatagpo siya ng isang nakakagambalang katawan at nagtataka kung ano ang maaaring mangyari dito. Nagtatanong siya kung dati itong nakatira dito at kung inaatake ito ng isang halimaw, ngunit wala itong kwintas na Bloodivore. Pagkatapos ay natuklasan ni Liu ang isang piraso ng alahas mula sa kanyang nakaraan sa mesa. Naalala ang katulong ni Zuan na kanyang ina, na nagbigay nito sa kanya. Kinukumpirma niya ito sa pamamagitan ng pagbubukas ng takip ng locket, na larawan ni Zua. Patuloy na naghahanap si Leo sa silid at nakahanap ng isang journal na naitala ang pang-agham na pananaliksik na nangyayari. Tila, ang pananaliksik ay hindi gumagawa ng maraming pag-unlad at patuloy itong lumala habang lumipas ang oras, kaya pinili nilang lumipat sa Plan B. Gumagamit si Leo ng Sepiro upang maghanap para sa Plan B at natuklasan niya na si Angie ay isa sa mga taong nakalista bilang isang paksa para sa kanilang pananaliksik. Hinanap niya ang mga tao sa likod ng pananaliksik na ito at nalaman na ang BST at ang kanyang mga magulang ay isang pangunahing bahagi nito. Bago siya makapag-imbestiga pa, isang halimaw ang sumalakay sa kanya, ngunit nagawa niyang ibagsak ito sa pagbagsak sa isang palapag. Binibigyan siya ng kaunting oras upang may set up ang natitirang mga eksplosibo, ngunit bumalik ang halimaw at nagsisimulang atakehin siya. Lubhang sinusubukan ni Leo na lumaban, nang si Angie na ngayon ay magagawang buhayin ang kanyang humamansi ay pumapasok upang mailigtas siya. Binili niya siya ng ilang oras sa pamamagitan ng pagtrap sa halimaw na may mga anino, ngunit hinawakan siya ni Leo at tumakas dahil masyadong mapanganib na manatili roon. Pagkatapos makatakas sa gusali, set off ang bomba matagumpay na nakuha ang mga puntos ng DGPS na kailangan niya ito sirain ang gusali at iwanan si Leo na walang malay. Ngunit habang ang iba ay nakikipaglaban sa mga monsters na lumilitaw touch at kahit papaano ay nagpapagaling kay Leo. Nang buksan niya ang kanyang mga mata, nakita niya si Zun na umuusbong mula sa bangkay ng dragon.